one day before the elections in 2016. Documented po yan at makikita po ninyo sa YouTube documentation po ng hearing na yun, hindi po nasagot ng COMELEC at Smartmatic. Then, I was ordered by the Presidential Electoral Tribunal to answer the motion to gag me. May motion na final doon sa PET to gag me because I was talking about elections. So I filed a 250-page comment. Iniisa-isa ko po yun, dinitali ko po doon yung mga nakita ko sa 2016 elections. And the Supreme Court, the Presidential Electoral Tribunal, did not gag me, did not issue a gag order, and I was never penalized. Kasi sa UTC, nagsasalita siya while the case is being tried. So, hindi po ako pinatawan ng parusa ng Presidential Electoral Tribunal or Supreme Court. Then, nung pinatay po yung personal aid ko, matapos yun, ilang araw lang, pinatawag ako ni Lisa Marcos doon sa office niya. And sabi niya, what can I do for you? Sabi ko, I just need sana security. So, sabi niya, sige, bayaran ko yung dalawa. So, for how long? Sabi ko, 6 months. Kahit 6 months lang. So, she paid directly to my account yung salary ng dalawa kong personal aid for the next 6 months. Pero marami yun. Dalawa lang ang hiningi ko sa kanya. And I was very grateful. Then, sometime, nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, pinatawag uli ako ni Lisa. Although, nakikita nyo dito una-una, bakit niya sinasabi ito? Kasi he is just being honest kung ano ba ang relasyon niya sa pamilya o sa mag-asawang Marcos at saka kay First Lady. So pinapakita niya dito, okay, nagiging honest siya na ito yung hiningi niya, yung dalawang security niya na bayaran for 6 months. So nagiging honest lang po siya, okay? So sa madaling salita, meron na talagang relasyon itong si Glenn Chong at sa presidente ng natin, si Bongbong Marcos. We meet regularly, pero sometimes pinapatawag ako. So over lunch, nag-uusap kami, sabi niya, pwede ba pumunta ka naman sa headquarters kahit twice a week lang. Sabi ko sa kanya, I have no problem with that. Even if daily, I will be there. Sabi ko, sige, twice a week simula ako. Then, towards the end of the campaign, I'll be there daily. Sabi niya, how much would I have to pay you? Sabi ko sa kanya, you know, I have been very grateful sa you when I was down and out at that time, when pinatay yung personal aid ko. You were there to help me, and I will never forget that. So, huwag mo akong bayaran. Besides, I've been helping you for the last 6 years, you didn't pay me a single centavo. So, why should you pay me now? Kaya sabi ni Lisa Marcos, sige, pag nanalo tayo, commissioner ka ng COMELEC, then chairman ng COMELEC. Well, of course, I thanked her. Of course, that's just... So, dito pa lang, kasi sinasabi niya na pinaglalaban ni Glenn Chong ang issue nung kay Marcos at saka kay Leni Robredo, kaya sinasabi niya, binigay niya ng libre yon na 6 na taon. Yung lang security lang ang hiningi niya for the 6 months. Tapos, tinanong ng daw ni Lisa Marcos kung ano yung maitutulong. Ang pinangako ni Lisa Marcos, according to Glenn Chong, pag nanalo si Marcos, COMELEC chairman, at saka nandun siya sa COMELEC mismo, commissioner. Diba? Yun ang pinangako ni Lisa Marcos. Anak ng wewe, oh. Diba? Pambirang buhay ere, oh. Hindi naman si Lisa Marcos ang presidente. Siya nangako. Lupit, ano? Nangangako ang hindi presidente. Pambirang buhay ere. Promise. So I thanked her anyway. Then I started my duty there in middle of November 2021, going to the 2022 elections. Then sometime on December 10, hindi sometime, specifically December 10, 2021, natanggap ko yung message ng Secretary ni Lisa Marcos at sinabi niya, attorney, nire-request ka ni Lam, that's Lisa Araneta Marcos, Nako? na mag-attend ng meeting ng Smartmatic. Mag-attend ng meeting ng Smartmatic sa
Alas 6 ng gabi ngayong araw sa 5600 South Superhighway, corner Arellano Street. Meeting sa Smartmatic. Ang pinapa-attend si Glenn Chong. Hindi kasi, isipin mo si Lisa Marcos, yung ano niya, mag-attend daw ng meeting ito si Glenn Chong sa Smartmatic para ayusin na nila. Di ba? Parang December 2021. Next year, election. Okay? So, how many months before the election, pinatawag siya para mag-meeting with Smartmatic? Doon pa lang, conflict of interest na diba? Bakit mag-meeting sa Smartmatic? Ano ito? Merong bidding magaganap? Since I received the text late, hindi ako nakapunta. But I found out the next day na itong 5600 South Superhighway is the office of Total Information Management Corporation. Ito yung partner ni Smartmatic. Nako, patay tayo dyan. Smartmatic TIM Corporation. Ito yung joint venture ng Smartmatic and TIM for the elections. Nako, patay tayo. In other words, the other half of Smartmatic were already meeting with the representatives of Lisa Marcos. And I was specifically requested to be there. Unfortunately, hindi ko natanggap on time, hindi ako nakapunta. But I found out later, the next day actually, doon sa unit namin. Ang unit po namin doon sa headquarters ni Bongbong Marcos is known as Vote Protection Unit or VPU. Ang office po namin ay nasa 6th floor kasi 7th floor si Bongbong Marcos eh. Si Bongbong Marcos nasa 7th floor, kami nasa 6th floor. Ito yung office, paglabas mo ng elevator, may isang room dyan, tapos may isang conference room, tapos kami. Tapos may isang office na maliit, tapos office ni Lisa Marcos. So nasa tabi lang namin si Lisa Marcos. Although the candidate and the top campaign officials are on the 7th floor. So inilagay, nag-o-office na siya noong time na yon dito sa headquarters ni Marcos. So meron na siyang parang fraud pagdating sa election. So pinababantayan na talaga. 'Di ba? Na sisiguraduhin walang mangyayaring dayaan. Ganun ang dating. Restricted area. So that's when I found out na the owners of Total Information Management Corporation, the partner of Smartmatic in the elections since 2010, were meeting with the representatives of Lisa Marcos. And take note, I was specifically requested to be there. Nako, specifically? Mukhang mayroong planong magaganap. Mukhang planong may magaganap. Which is different in the second one. Yung I know what you did last summer. Iba pa yung I know what you did last summer. Ito yung before the election. May part 2 ito. Naku po. Nayari na. So, besides being present there, doon sa VPU, dito sa EDSA na headquarters, dito sa Mandaluyong, yung tapat ng Pioneer, yan yung headquarters nila, campaign headquarters. I was there. So, I also went out around other provinces to campaign for Marcos. And then, Partido Federal called me and told me to set up a headquarters. So, nag-set up ako ng headquarters dun sa commercial building namin. Binayaran ko po yung mga volunteers, utilities, everything. Then I told Lisa about it. I said, thank you. Nung bago pa sila mag-usap ni Smartmatic, mabait pa siya sa akin. Iyon, babait pa daw. Parang may alam din akong kwentong ganyan eh. Mabait sa una, tapos nung nalaman na, I don't like Trixie Cruz Angeles pala. I don't like her anymore. Take note of that. Ang bait-bait niya, sweet-sweet niya. Bago, yung I know what you did last summer. Naku, patay-tay. So, sometime, ang natandaan ko, that was after March 7 kasi nakaschedule kami na ilipat doon sa kabilang building sa Cybergate Plaza. Ito yung headquarters ni Bongbong Marcos, ito yung Cybergate, ito yung EDSA sa gitna. So nilipat kami dito sa 10th floor. The entire 10th floor kinuha yun, nilipat kami doon, yung Fraud Protection Unit. So ito yung Fraud Protection Unit, FPU, na hinahawakan ni Glenn Chong, ililipat. So, anong kinaugnayan nitong paglipat? Kasi alam niya
the day before ililipat yung kanilang opisina, that's the day na kung saan pinatawag siya para makipag-meet sa Smartmatic. Okay? Kaya niya naalala kasi nga ililipat siya kinabukasan yung opisina nila. Ganon kadetalyado ang memory ni Glenn Chong, which is somehow talagang alam niya at hindi siya nagsisinungaling kasi detalyado yung natatandaan niya. Na bago kami ilipat, the day before, pinatawag ako ni Lisa Marcos na umattend ng meeting with Smartmatic. So it was scheduled March 7. Pero hindi natuloy yun. So yun yung pumatak sa isipan ko. Sometime after March 7. But before March 21. So these are very important dates. It was after March 7, but before March 21. Kasi yung March 21, yun yung nalipat na talaga kami. Okay. Sa Cybergate. Yung 7 was the scheduled transfer. Hindi natuloy yun. Hindi natuloy. 21, scheduled transfer, natuloy na yun. So the meeting was in between. Nakaschedule ako ng meeting kay Lisa Marcos one-on-one. Pagdating ko sa BPO that afternoon, nandoon si Ivan Uy, yung secretary ngayon ng DICT, Department of Information and Communications Technology, at si Hubert Guevara, Senior Deputy Executive Secretary. Wala, ang alam ko, ako lang ang gamitin ni Lisa that afternoon. It's a one-on-one meeting, nakaschedule ako. So lumabas yung secretary at sinabi, Attorney Glenn, ikaw na. Itong dalawa, tingin ko, makikimarites ko ano yung topic ko doon. Sumunod, sila pa naunang pumasok. Silang naunang pumasok. So, ganito, there was a conference table here. Lisa Marcos was standing there. Umupo si Ivan doon sa dulo, kaharap siya. I graphically described it in my affidavit. So, dito si Lisa Marcos, nandoon si Ivan, umupo siya doon sa dulo, kaharap si Lisa. Si Hubert dyan, umupo sa gitna, halos directly across. Sila kasi, ako nakaschedule ng meeting, sila pa nauna na upo eh. So, because they already occupied the toe, dito ako umupo sa gilid, far from Lisa. Then, humarap si Lisa Marcos sa kanila at sinabi, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I'll just quote guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to come with me. Tapos bigla siyang umikot at humarap sa akin at tinuro pa ako. But not you, because they hate you so much. But not you, because they hate you so much. That was I was taken aback. Then, ang pumasok sa isipan ko, ibang usapan to. Kailangan mo ng 2 technical guys to be with you with the owners of Smartmatic. Ito yung 2. That I cannot be. Remember the first meeting with Smartmatic TIM, yung TIM component? I was specifically requested by Lisa Marcos to be there. But in this second meeting, she was emphatically excluding me, but not you, because they hate you so much. So alam ko na kung anong pag-uusapan. Ibibenta ako nito sa Smartmatic. That was what was on my mind. Ibibenta ako nito. So from then on, lumipat kami sa Vault Protection Unit doon sa Cybergate. I work. Anong ibig sabihin ng ibebenta ko ito? Bibenta ako nito sa Smartmatic. Sa tingin ko parang ganito. Noong una, inimbitahan pa siya. Tama, mali. Hindi nga lang siya naka-attend. Yung pangalawa, sinabi mismo ni Lisa Marcos, not you. Okay? But don't ever forget, before that happened, yung not you, because galit sa yung Smartmatic. Remember, meron ng pangako si Lisa Marcos kay Glenn Chong. Ano yun? Chairmanship ng COMELEC. At pag siya ang naging chairman ng COMELEC, malamang sa malamang, sisibakin niya ang Smartmatic dahil kaaway nga niya Smartmatic eh. Di ba? Namatayan nga siya ng dahil sa laban dito sa Smartmatic. So, definitely, medyo malabo yun. So, anong ibig sabihin ng ibebenta ako nito? Ibig sabihin, baka, okay, baka, ang mangyayari, sasabihin ni Lisa Marcos, sige, Smartmatic, magkasundo tayo. Eto, ganito, bla bla bla, bla bla bla. Sasabihin naman ng Smartmatic, okay, sige, papayag kami dyan. Pero,
huwag mong papahawa kay Glenn Chong yung COMELEC. Bakit? Yayariin kami niyan pag nanalo kayo. Nagegets nyo? Nakukuha nyo yung takbo. Baka yun ang ibig sabihin na ibebenta. O, di ba? There. And some of my colleagues are here to support, and probably, I know, wala kaming ginawang masama. They invested millions of pesos and thousands of man-hours setting up that system to quickly count the votes for Bongbong Marcos and Sara Duterte, to prevent cheating or identify areas of cheating in case it happens. But on the day of the election, it spectacularly failed as if on purpose. So, ito pa ang isa sinasabi niya. Gumawa ng opisina ang mga Marcos itong fraud protection during election, which is sinasabi niya pinaggastusan yung mga machine ng limpak-limpak na salapi para siguraduhin hindi madadaya si Marcos sa pagtakbong presidente. Ibig sabihin, nag-invest ng malaki. Okay, tandaan niyan ha. Nag-invest ng malaki ang mga Marcos sa isang opisina na kung saan magbabantay ng kanilang boto. Don't forget that kasi mamaya pupunta tayo dyan eh. Yung opisina na pinaggastusan na yan, hindi ginamit. Bakit hindi ginamit? Kasi mamaya sa bandang dulo, sasabihin niya na talagang nag-usap si Lisa Marcos at ang Smartmatic. Merong niluto. Naku po, patay tayo dyan. Hindi siya gumana. Walang nagpadala, halos walang nagpadala ng resulta. Para 9 o'clock in the evening, they were already celebrating. I stayed until 3 o'clock in the morning ng araw. The day after the election, I stayed there. But I already knew binenta na ako kay Smartmatic. So, I didn't go back to Cybergate ever again. I didn't go back to the headquarters again. And I didn't contact Marcos or Lisa or Bongbong. Hindi na po ako nag-text sa kanila except to congratulate them. Hindi na ako pumunta sa kanila except that congratulation. And I never applied for any position. I will be very clear about this. Hindi ako nag-apply ng posisyon sa Administrasyon Marcos dahil alam ko na bininta ko kay Smartmatic ng mag-asawang ito. Until June 5, tumawag si Hubert Guevara. So, ito na yung nangyari. Okay? Ito na ho yung nangyari. At sinabi niya, kunin mo na yung sa COMELEC. May 3 bakante. So I told him, pinapa-apply mo ako? Sabi niya, sige na, mag-apply ka na. Ito yung requirements. So June 8, nag-file po ako ng application. Sumulat po ako, including my CV, yun ang ni-require nila. And it was never acknowledged. So, after a week, nagigets nyo? So, nanalo na. Okay? Tapos, ngayon sinasabing, mag-apply ka na. Okay? Itong CBCB, alam mo yun, yung parang biodata, parang ganon. Ibig sabihin kasi kailangan pa rin po yan para ma-appoint ka, siguraduhin na qualified ka. So, sinabi, may bakante, pasok ka na. Sabi ko si Hubert, sinabi ko, hindi naman ina-college Pina-apply mo pa ako. Sabi niya, sige, wait. 3 days later, I think that was June. So, nag-apply siya, medyo natagalan, hindi in-acknowledge yung natanggap yung kanyang application na sa COMELEC. Tapos, medyo nainis na si Glenn Chong. I think that was June 21 or June 20. In-acknowledge yung application letter ko. Then, in-appoint nila iba nung July, August, and September. I never complained. Kahit halubugin mo pa yung text ko sa iyo, Lisa Marcos, or Bongbong Marcos, I never text you anyway. Or yung mga minions ninyo, I never complained. Tinanggap ko na binenta niyo ako sa Smartmatic in exchange for your victory or for your son's victory. Tapos, naku po. In October, tinawagan ako ni Hubert Guevara at nakapag-set po siya ng dinner sa Wolfgang Steakhouse dyan sa podium. Gabi yun. So nandoon ako, si Ivan, si Hubert Guevara, and I think si Alex Ramos.
one of our colleagues doon sa BPO. And in-offer po nila sa akin yung Commissioner ng National Telecommunications Commission. So sa madaling salita, hindi binigay sa kanya yung COMELEC chairman o kaya yung COMELEC commissioner na pinangako sa kanya, 'di ba? So yun yung una, pinagsubmit pa siya, tapos hindi naman binigay sa kanya. Sabi na, dito ka na lang kung okay sa iyo. Chairman, Commissioner ng National Telecommunications. So next naman, October naman yon, ang ipinangako sa kanya yung NTC. Okay? Commission. Ang nasa isip ko, I'll be in the front seat watching the flow of election returns. Okay, tanggapin ko. Kung hindi mo man ako ilagay sa COMELEC, hindi ko mabantayan sa Smartmatic dito o sa NTC. So tinanggap ko yun. And then sabi ni Hubert, sige, sumulat ka. And that's when I said, no. I'm not going to write again. Sinabi ko talaga sa kanya, no. I'm not going to write again. Take it or leave it. Hindi ako susulat ulit. Sumulat na ako. You rejected me 3 times. I'm not going to write again. Sabi niya, sige, wait na yan. CV, NBI clearance. Sige. Tapos nag-selfie kami at pinadala kay Lisa Marcos. That's when I knew it was the offer of Lisa Marcos. October lang. Para sa kaalaman ng iba, actually, yung mga time na yan, October, mga November, December, alam na po yan ng ilang mga vlogger. Okay. Para lang sa kaalaman ninyo. At kahit wala po ako sa circle ng vlogger ng mga Marcos, alam ko na rin po yan. Hindi ko lang binabanggit kasi inaabangan ko. Kasi nga, ang system nung time na yan, pag hindi na-appoint si Glenn Chong by December o nung taon na yon, may mangyayari. Ewan ko kung naalala ninyo, sinabi ko rin yan, di ba? So, eto na ho yun. Kasi nga, tandaan ninyo hindi hinihingi ito ni Glenn Chong Hindi ito hinihingi ng kapalit. Wala hong hiningi si Glenn Chong. Linawin natin. Ito'y in-offer ni Lisa Marcos sa kanya nung una pa lang. Tapos COMELEC nga, tapos nung hindi na siya, nilaglag siya sa COMELEC dahil nga may kasunduan di umano daw si Lisa Marcos sa Smartmatic. Eto naman, parang pakonsuelo di bobo ika nga. Pakonsuelo di bobo nila ito kay Glenn Chong, NTC. Ngayon, pumayag si Glenn Chong kasi nga sabi niya kahit papaano makikita ko yung flow ng election return. So, okay, sige. Pero hindi na ako susulat. Diba? So, hindi na siya sumulat hanggang eto na yung nagpicture pa daw sila, selfie. Tapos pinadala kay Ma'am Shi. Nag-selfie sila, siguro para malaman nung yung kausap niya, parang executive secretary na yung susunod sa executive secretary. I'm not particular dun kung ano kung paano yung graph sa executive secretary. Pero nasa OP yung kausap niya at nag-message ka, nag-picture at pinadala kay Lisa Marcos. Ibig sabihin, it was Lisa Marcos who's calling the shots pagdating sa appointment. Wala namang kapangyarihan itong dalawang mag-over sa akin ng post kung hindi ang aprobado ni Lisa Marcos. Yon, deputy, tama, deputy. Deputy Executive Secretary ba ang binanggit kanina? Lisa controls everything. Take it from me. I know that. I've worked with them for the last 6 years. Lisa controls everything. Sunod-sunuran lang yan si Bongbong Marcos. Do you want a truth? Na ako na rin mismo magsasabi sa inyo? Mismo ako personal. When me and Mocha went to BBM's house, that was long time ago. Before election, basta matagal na yon. Wala lang. It was nothing. It was just a invitation lang from them. Nung pagpunta namin doon, ang humarap sa amin si Lisa Marcos. Ang lahat ng nagsalita at that time si Lisa Marcos. Si Bongbong Marcos at that time, puro kamusta lang. Kamusta ka na, Mocha? So what's your plan? Pero everything about the plan of
the Marcos family, it was Lisa Marcos. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyong nangyari at ilang beses na na-witness mismo namin. Kaya at that time, never sumagi sa isip namin ni Mocha na sumuporta dito because we know that this person is not really capable of handling the presidency. Kasi alam namin, ito yung nagsasalita eh. Ito, kinukonfirm na rin sa inyo ni Glenn Chong. Diba? It was Lisa Marcos talaga ang may call pagdating sa appointment. So, nag-selfie kami pinadala sa kanya, pinakita sa akin ni Hubert. So, the following day, nag-text ako kay Lisa. Sabi ko, nag-meeting kami. Thank you very much for the post. So, na-comply ko yung requirements ng November. On December 5, this is something that I will reserve. Hindi ko muna ito sasabihin. Then on December 9, the morning of December 9, tumawag po sa akin si Ivan Uy, si Secretary Ivan Uy. So they were already appointed at that time. Secretary of the ICT, and the other one is Senior Deputy Executive Secretary. Ayun, Senior Deputy Executive Secretary. Ang haba kasi. Senior Executive Deputy. Okay. So ito, December 10. Okay. Tumawag sa Ivan, sabi niya, pinirmahan na ni Presidente yung appointment mo. Congratulations. December 10, pinirmahan na daw ni BBM yung appointment niya. Okay. Ito na. Pinirmahan na raw ni Bongbong Marcos yung appointment ko as Commissioner of National Telecommunications Commission. Sabi niya, wait ka na lang ng announcement. So they left for Brussels that afternoon. Then a week later, tinext ko si Hubert, sabi niya, nag-wait pa kami ng confirmation. Tapos towards the end of December, nag-text sa akin yung kaibigan ko, sabi towards the end of December, grabe, pinag-antay. Wala na yung pangalan mo doon sa listahan. But I'm pretty sure you were appointed pero wala na yung pangalan mo doon sa listahan. Talk to Lisa. So, di ba, sinabi na sa kanya, December 3, pinirmahan na ni Marcos yung appointment. According to him, Tapos, at the end of December, siguro mga last week of December, biglang sinabi sa kanya, na wala na yung pangalan mo. Borado na. Paano ka na yan? Borado na pangalan mo. Talk to Lisa. Yun! Biglang talk to Lisa ang nangyari, no? Pambirang buhay, oo. Ay, gusto siguro nito ni Lisa, sumisip-sip siya, no? Baka hindi kaya power trip to si Madam Lisa Marcos? Yung parang tipong, sumip-sip ka muna sa akin. Ganon? They know everybody, and everybody there knows that Lisa is the one controlling everything. So, talk to Lisa. So, I said, why should I talk to her? Binenta na ako eh. So, I texted Hubert. Sabi niya, in short, ang implication is nag-o-object si Martin Romualdez. So, mag-usap pa raw sila ni Presidente at si Martin. So, just wait and see. Naku, si Tambaloslos pala. Si Tambaloslos pala ang umo-object. Iba na pala. Grabe, no? Ibig sabihin, this country is being run by Lisa Marcos and si Tambaloslos. Meron akong, di ba, kinuwento sa inyo noon na dapat ang magiging secretary, ang mag-handle ng airport ay yung anak ni Tugade. Pirmado na pero natanggal. Naku po, sinabi ko na sa inyo yun. Grabe, no? Si Tambaloslos pala. Then by February 10, iba yung in-appoint sa National Telecommunications Commission. So, February 10, iba na ang in-appoint. Naku po, patay tayo dyan. So, tinext ko si Ivan at si Hubert. Sabi ko, kahit pa ng konting advance notice, you didn't give me the courtesy. Considering na pang-apat na itong ni-reject niyo ako. And remember, I did not initiate the application. You offered it to me.
You told me to file. You told me to apply. And I didn't even, I followed only. Alam mo, kasi ganito importante itong part na ito kasi dito sa part na ito, meron akong alam dyan yung sa pagdating ko sa appointment. Bakit? Nangyari rin kay Mocha yan nung panahon na naalala ko nung nanalo si Pangulong Duterte, ilang beses tinanong si Mocha kung may gusto ba siyang, ano bang gusto niya matutulong. Ang laging sagot ni Mocha, wala po. Gusto ko lang magkanta-kanta, ganyan-ganyan. Hanggang to the point sa bandang dulo, sige na nga, mag-MTRC board na. Okay? Tinatanong talaga. So, tsaka pinagsubmit. Tatawag nga yung secretary nung nagpasubmit. O, ito, submit mo to, bla bla bla. Ganon din sa mga susunod pang appointment ni Mocha. It's always like that. Hindi ka naman magsasubmit nang hindi ka sinabihan. Alam mo kung sino lang ang nagsubmit nang hindi sinabihan? Si Tambalos-los na Pinoy. Ayun, makapal ang mukha nun. Tanda-tanda ko talaga kakapala ng mukha nun. Aminado siya sa vlog niya. Nag-submit siya ng application. Parang tanga lang din, ano? Hindi ko naman sinasabing ganun yung mga nag-submit ng application. Pero kasi, usually sa ganyan, if you're not invited to submit, o pag hindi ka sinabihan na mag-submit ka, hindi ka magsasubmit, di ba? Kasi ayaw mo naman ma-reject ka. Diba? Ba't ka magsasubmit kung ma-reject ka naman? Unless, sinabi sa'yo talaga, mag-submit ka kasi may opening dito sa posisyon na ito. That's the only time na magsasubmit ka. Ibig sabihin, i-appoint ka na. Kasi nga, pinasasubmit ka na. Pero kung hindi ka pinasasubmit, huwag ka mag-submit. Baka kang tanga nun. Diba? What you said, and then ito yung ginawa niyo sa akin. Sino ba si Tambalos-los na Pinoy? Wala na yon, laos na yon, na vlogger. Yun yung laos na vlogger. Di ko nga alam kung asa na yung animal na yun eh. So, ang sabi ni Hubert, don't worry, principal meaning si Bongbong Marcos, has instructed me to file another post for you. Ang sabi niya, I'm just waiting. Ipapakulit ko pa yung lahat ng bakanting posisyon para pagpipilian mo. So sinabi niya, huwag ka mag-alala. Sabi nung principal, which is yung si Marcos, hahanap ako ng position mo. Parang inabuluyan siya, no? Eto, bibigyan ka namin position, relax ka lang dyan. Basta, huwag ka nang dadaldal. Sabi niya, I'll meet you the next week. So I told him, I'll meet you to disengage. I lay my terms of disengagement clearly para wala tayong ambiguity. Anong isasabihin ko sa publiko? Ano yung holdback ko? Anong red line ko? So when we met, sabi niya dito sa Malacanang, sabi ko, no, I'm not going there. Dito tayo sa Emilia sa labas. I'm not going to say. So makikipag-meet siya para sa closure. Ika nga ng mga magjojowa. Yun ang dahilan kung ba't siya na makikipag-meet. Kaya nga nung sinabing pumunta ka sa Malacanang, hindi siya pumayag. Sabi niya dito tayo sa labas mag-meeting. Put in the palace because I'm not going to beg for any position. I'm there to stand up. Alam mo, hanga ako kay Glenn Chong. Hindi katulad nung isang patay. Ay, ayoko na lang sabihin. Yung ginawa ng posisyon para lang mabigyan ng posisyon. Hindi ko na sasabihin. Ayoko na sabihin. Huwag mo nang banggitin. Ito yung isa pang aso ni Marcos na binigyan ng posisyon kahit hindi naman bagay para sa kanya. Mamaya pakinggan niya. So nung nagkita kami, sabi ko sa kanya, ito ilalabas ko to. Because the people have the right to know. Everybody should know na si Lisa Marcos talk to Smartmatic. By the way, ni-research ko po yun. Nako? Nung sinabi po ni Lisa na I'm going to have a meeting with the owners of Smartmatic, I need 2 technical guys with me, but not you, because they hate you so much. That was between March 7 and March 21. I found out from the Bureau of Immigration na dumating dito ang isang Piñate Martinez Roger Alejandro. Dumating sa Pilipinas, from my source at the Bureau of Immigration,
dumating dito ang isang nagngangalang Peñate Martinez Roger Alejandro. He was born on 22 April 1975 at Venezuelan citizen. He arrived in the Philippines on March 17. So sabi ko, ang meeting namin ni Lisa Marcos na sinabi niya na fuck not you because they hate you so much was between March 7 and March 21. Dumating dito in between that date si Roger Peñate Alejandro Martinez. Sino kaya yon? Ano siya? Dumating siya ng 8 March 2022, umalis ng bansa 5 April 2022. Then bumalik uli siya sa Pilipinas 19 April 2022, lumabas uli 23 April 2022, then bumalik uli sa Pilipinas May 3, 2022, and umalis finally on 18 May 2022. In other words, nandito siya a few days before the elections and a few days after the elections. Sino kaya And ito? also within that date na sinabi ko, March 7 to March 21, between that date ang meeting namin ni Lisa Marcos na sinabi niya na magkikita sila ng may-ari ng Smartmatic. Dumating nga rito si Roger Alejandro Peñate Martinez, March 17, May 2022. Now, sino ba si Roger Alejandro Peñate Martinez? Chinek ko po siya sa Companies House. Yung Companies House, para siyang SEC ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Siya yung SEC ng Great Britain. Companies House show, the records of Companies House show na si Roger Alejandro Peñate Martinez, born in April 1975, so tumba po siya doon sa database ng immigration natin, Bureau of Immigration. Born in April 1975, also Venezuelan citizen, is an active director of SGO Corporation Limited with company number 074-77910 at nakalagay 88 Baker Street, London. The same register shows that ang previous name ni SGO Corporation Limited is Smartmatic Limited. So, in other words, makonect muna. Si Roger Alejandro Peñate Martinez, active director ng SGO Corporation Limited, previously Smartmatic Limited. Then, chinek ko rin po yung LinkedIn website. It's a business and employment focused platform, social media. Linawin natin ha. Hindi po siya owner ng Smartmatic. Yung dating Smartmatic na ngayon SOG na. Okay, iba na. So, ibig sabihin, parang sinasabi ni Glenn Chong dito, may alam ito pagdating sa Smartmatic na dumating sa bansa during the time na magmi-meeting si Lisa Marcos at ang Smartmatic. Okay? Antayin natin, ha? Nandoon din po yung entry ng isang nagngangalang Roger Peñate. Si Roger Peñate, sabi niya, he's the president of Smartmatic. He obtained his education at the Universidad de Bolivar, Universidad Simón Bolivar in Venezuela. So Venezuelan siya. And it shows that he spent the last 23 years working for Smartmatic since 2010. At 2000. Then nakalagay po sa kanyang profile, sinabi niya, about 20 years ago, I used my degree in electronic engineering to help me write the source code for the first voting machine for a company called Smartmatic that I had co-founded. So, ma-establish na natin ngayon na si Roger Peñate Alejandro Martinez arrived in the Philippines about the time na nag-meeting, sinabi ni Lisa Marcos may meeting siya sa may-ari ng Smartmatic with two technical guys, of course, because she does not know anything about translations and all. So, kailangan niya ng dalawang technical guys to explain. So, dumating dito, itong Roger Peñate Martinez, who is the co-founder of Smartmatic per his own admission. So, indeed, nagkita yung dalawa tag-usap. Ayun, tama. Sorry medyo nagulan ako. Co-founder pala siya ng Smartmatic. So, sinasabi niya, itong, di ba, kumihingi ng dalawang technical group. Tapos, inamin pala dito, kasi una pagkasabi niya, former Smartmatic, tapos naging SOG or something, another company. But,
dun sa dulo pala, sinasabi ni Glenn Chong na siya ay co-founder, okay, at the same time, president na ng Smartmatic. Okay? Yun ang pagkasabi ni Glenn Chong dito. So parang sinasabi niya, dumating dito para makipag-meet daw, di umano, okay, kay Lisa Marcos, dahil yan yung time na naghahanap si Lisa Marcos ng technical guide na makakapag-explain sa kanya kung ano ang Smartmatic at Chuchenes. Circumstances will show na meron nga silang agreement. And to be frank about it, the agreement is to neutralize me. Kasi natakot si Smartmatic na baka maupo ako sa Comelec, wala na siya pag-asa. Imagine, the contract in 2025 is around $350 million. That's a lot of money for them. 350 million sa Smartmatic? Kaya pala naman eh. Katulay. So, after that, nung sinabi ko kay Hubert na hindi, kakalas na ako sa inyo. So, nag-meeting kami. He was trying to show na meron siyang listahan, but he didn't pick at the list. Hindi ko na tinignan yung listahan. Sabi ko, I don't want to beg for crumbs. Tira-tira na lang yan. Abuloy na lang yung abuloy. So, may listahan na dala-dala na yung kausap niya ng mga listahang libreng posisyon. Hindi kaya yun, MTRCB. Joke lang. Kung ano ng posisyon. Parang bibigyan na siya ng latak, ika nga. Ayun na yan. I'm not interested. So, sabi ko, so I laid down my terms. So itong sinasabi ko ngayon, I promise them, this will come out. Nakapatay. Para malaman ng tambayan. Nakapatay. Ng Smartmatic. And kung ano man yung resulta nakita nila General Rio, ni Frank Isaac at Blas Lagman, yun na yun. Yun na yung resulta ng pinag-uusapan nila with two technical guys to my emphatic exclusion. So remember, nung unang meeting, pinapunta ako on instruction of Lisa Marcos. The second one, no, you cannot be because they hate you so much. So nung sinabi ko na ayoko nang tumanggap, nag-meeting ulit kami noon, pangalawa. Nako! In-offer po nila sa akin yung head ng Task Force on Ending Hunger. So natawa na lang po ako. Sabi ko, no, I'm not going to accept that. Yeah, I'm the second for failure. Binigyan, ano daw yun? Task Force for Hunger. Yan ba yung Special Advisor for Poverty? Yan din ba yun? Grabe. So sa'yo pala unang inalok yun? No comment. Never succeed in eradicating hunger because hunger is simply the external manifestation of poverty. You go to the root cause of poverty, not the hunger. So sabi ko, I'm not going to accept that. So, in short, ang sabi nila, because I told them, I have everything to lose if I do not speak. They have everything to gain with my silence. So, ang sabi ni Hubert and Evan, ano bang gusto mong mangyari in exchange for your silence? Anong gusto mo mangyari in exchange for your silence? Attorney, sana humirit ka ng Ferrari. O kaya pag-aralin ka rin sa London, sa UK. Para tumahimik ka. Kasi meron na akong kilala, ang dami niyang alam eh. Tumahimik siya nung pinapunta na siya sa UK. Tumahimik na. Ang dal-dal-dal-dal nung animal na yun eh. Ganun ang ganun yun sa social media. Ang daming alam nun pero tumahimik na kasi nasa okay na. Alam na this. So, alam ko na kung anong hihingin ko. Sabi ko, okay, if Bongbong Marcos, kung ilaglag ni Bongbong Marcos publicly sa Smartmatic, at susunod si Comelec to disqualify it, blacklist it in such a way, it cannot join the 2025 and elections and beyond, quits na tayo. Sabi ko, yun ang sabi ko, quits. Matikas pala to si Attorney Glenn Chong. Ang hiningi niya, hindi Ferrari. Ang hiningi niya, hindi, all expenses paid sa UK. Hindi pala yun ang hiningi niya. Ang hiningi niya ay sibakin nyo Smartmatic.
At sabihin nyo, i-blacklist ng COMELEC ang Smartmatic. Yun, nagaling. You don't have to worry anything about it. I will go into some Excel for the next 6 years. Hindi ko makita dito sa Pilipinas. Basta ilaglag ni Marcos, Bongbong Marcos, si Smartmatic publicly, and then COMELEC follows to disqualify or disqualify Smartmatic or blacklist Smartmatic in such a way it cannot join the 2025 elections and beyond. Tapos the next kuli si Hubert nun para meron akong documentation. The next call it, and the next meeting, ang sabi niya, hindi pwede. Yo! I asked that. Kasi dati, nung nag-press conference si Bongbong Marcos, sinabi niya, and he was very emphatic about it, hindi naman election system ano binibenta ni Smartmatic, idayaan system. So if he could publicly denounce Smartmatic at the time when he was protesting, why can't he do it now when he's already the president? That was a good argument, Your Honor. Hindi, tama yun, di ba? Kinukundin na nila ang Smartmatic noon dahil nirereklamo nila nanalo si Robredo bilang Vice President. Di ba? Meron pa nga silang pautot dyan. Naalala ko, alam mo yung pautot nila dati dyan? Alam mo, meron niyang isang lugar doon sa Mindanao. O, lugar yun ng... Hindi, sabi lang nila to hindi ko sinasabi. Ito yung lugar na kung saan yung barangay na yon may mga iglesia ni Cristo doon. Oh, tapos nasiro si Bongbong Marcos, ang kineri ng iglesia ni Cristo, di umano daw according do sa kwento na yon, ay si Bongbong Marcos bilang Vice President, pero nasiro si Bongbong Marcos. At puro kay Robredo ang nanalo doon, naboto, wala si Bongbong. So, ibig sabihin, dinaya ng Smartmatic. Yun yung pautot nila nun. Naalala nyo nun? May ganyan silang propaganda Oh, di ba? Oh. Pero ano nangyari? Tama naman sila doon sa kwento na yun. Di ba? Tama talaga sila na merong nasisiro kahit di umano daw, di ako sure kasi dito na ang kineri daw ng INC ay si Bongbong Marcos bilang Vice President. Pero nasiro pa rin daw siya dun sa ilang barangay na kinatatakahan ng mga Marcos. Kaya sabi nila, ang Smartmatic talaga, meron kang gagawang yan, smart magic yan. Tapos, nung nanalo na presidente, wala na. Boo! Boo! Diba? Hindi, diba? Nung nanalo na, wala na. Okay na yung Smartmatic, atin na yan. Yare ka. Bro, what's the big difference? Nung nagprotesta kayo, Bongbong, you already denounced Smartmatic publicly. Naka? Bakit ngayon? Ayaw nyo na. Dahil you did something last summer. Naka? Diba yun? So kaya nga, yun ang hiningi ko Yun ang hiningi ko. Because alam kong, hindi niya maibibigay. Because the circumstance shows na may agreement sila ni Smartmatic. So yun ang hiningi ko. Ano nakita kami, sabi ng dalawa, no, it cannot be done. So sabi na, sige, kami na lang. We will work behind the scenes to disqualify Smartmatic. Nasa isip ko naman, gagaguhin nyo na naman ako. Kayo nga yung dalawang technical guys doon sa meeting ni Smartmatic. Pinaglalaroan niyo pa ako ngayon. Kasi ito, gagaguhin nyo na naman ako. Sabi ko, no, it cannot be. Yan lang. I will not allow you to dilute it or diminish the power of my option number 1. So, in short, hindi yun. Ayaw nila. So, alam ko na. Deep in my heart, I know. Alam niyo bakit binawi nila yung sa NTC? Kasi na-realize nila, mali tayo, in-over natin kay Glenchong yung NTC. Ang NTC is a government agency that regulates, controls, and supervises all telecommunication facilities and services in the country. Tingnan po ninyo yung ano ng NTC. Control, adjudication, supervision, and administration of all telecommunication facilities and services in the country. Kung ako po yung head ng NTC, kita-kita ko, kaya nga tinanggap In the first place, tinanggap ko yung NTC dahil alam ko, I will be in the pilot seat. Kita-kita ko yung electronic transmission. Kung totoo, may electronic transmission sa 2025 elections and beyond. Then siguro nag-object si Smartmatic, binawi.
Binawi nila. And then, bigyan na lang ako ng ibang candy. I'm smarter than that. Palakpakan natin si Senator Glenn Chong. Ay, si Atty. Glenn Chong. Ito talagang tunay na attorney merong papaninindigan, di ba? Hindi lang yung So, alam mo na yung isang attorney naging vlogger. Huwag na tayo, mamaya na tayo doon. sabi ko, sige. Alam mo, pinaglalaruan ako nito eh. So, pinaglaruan ko rin. Sabi ko, ang sabi niyo si Romualdez ang nag-object sa akin. O sige, gawin niyo akong congressman. Tapos tayo. Sabi ko, sige, gawin niyo akong congressman. Sabi mo kay Martin, ganito, step by step. Magpa-resign ka dyan ng isang party list representative. Pag-resign, pa-resignin mo lahat ng nominees. So, bakante lahat. Ako yung inominate mo number 1. Take off na ako. Okay na tayo, quits na tayo. So, sabi niya, sige, sige. Uy, kaya gawin yon. Nangyayari yan. Alam ko yan, alam ko yan, alam ko yan. Nagbebentahan dyan sa party list. Alam ko yan. Kayang gawin yan. Sandali, linawin natin. Bakit niya sinabi yan? Hindi niya sinabi yan dahil garapal siya sa power, ha? Sinabi niya yan kasi ang unang palusot nila ni Marcos, etong appointment mo, ayaw ni Romualdez. So, ibig sabihin si Romualdez ang may gusto. So, ibig sabihin, kung ibibigay nyo sa akin isang party list, o pagiging ako magiging congressman dyan, o representative dyan, kayang gawin yan kasi si Romualdez. So ngayon, iniipit niya. Sino ba talaga ang may ayaw ako maipwesto sa COMELEC? Galing talaga. Galing, ha? Napakalupit nito ni Atty. Glenn Chong, ha? Kausapin namin si Martin. You can see my affidavit, ilang araw yun eh. Magmi-meeting na kayo ni Martin, binawi uli. Magmi-meeting kayo ni Martin, nasa London, binawi uli. Until walang... Nasa London? Sino kasama? Yung tambalaslos ba? So I know, hindi si Martin ang nag-object. It was Smartmatic. Naka, booking, ika nga. Booking. Nayari niya. Na-corner niya. Di ba? Na-corner. Ang husay talaga nito ni attorney. Inaalam lang niya kung sino talaga yung umobject sa kanyang position. With assistance, with the ever invaluable assistance of the COMELEC under George Garcia.